Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, right na topic na tayo kung saan itong si Senator Bongo, di ba na papabalitaan naman natin ng mga nakaraang araw, nakaraang linggo I mean, na mayroon daw pong isang Duterte allied, di ba, super allied ni former President Duterte ang babaliktad, which is na i-mention nga palagi itong pangalan ni Senator Bongo. So ngayon, ito ba ang posibleng reason kung bakit itong si Senator Bongo ay mukhang kumikiling na? 'Di ba, mukhang pumapanig na siya kay PBBM? At kahit pa man maglabas ng ganitong litrato, yung Duterte Black kami. Kayo na lang yung sumama. Do you think sa tingin ninyo, mga minamahal, totoo yung pagsuporta na ibinibigay ni Senator Bongo kay former President Duterte, lalo pat yung kanyang pangalan ngayon ay lumabas na po, 'di ba? Yung mga 9 co-perpetrator. Dati kasi nakaredact yung pangalan nila eh. 'Di ba? O bilangin natin. Si Bato de la Rosa, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 nga, 'di ba? Mga co-perpetrators ni ex-President Rodrigo Duterte na pinangalanan ng ICC. Nandyan si Ronald Bato de la Rosa, yan, si Vicente Danao. Sino ba si Danao? Sa mga hindi nakakaalam. Pumatay po, tapos sinabi niyang nanlaban. Oo. Pumatay ng isang pulis, tapos ang palusot niya nanlaban daw. Si Camilo Cascolan, Oscar Albayalde, Christopher Lawrence Bongo, Dante Giran, Isidro La Peña, Vitaliano Aguirre. So ngayon, narito ba si Albayalde? Nandiyan naman pala si Albayalde, no? So ngayon nga po mga minamahal, hindi naman po ibig sabihin na naglabas na po ang International Criminal Court ng mga list, 'di ba? Na sila po ay mga co-perpetrators, ibig sabihin guilty na sila or pwede na silang issuehan ng warrant. Hindi po 'yon kasi sa ilalim po, ipaliwanag ko muna sa inyo sa ilalim po ng Rome Statute, Article 25, ang isang tao ay pwedeng managot. Kung una, direct perpetrator, which is itong si Digong. Tapos, indirect co-perpetrator, tapos nag-contribute dito nga po sa common plan. Ngayon, bakit may hindi pa maaresto yung si Senator Bongo? Syempre, hindi naman kasi ibig sabihin na pinangalanan sila ng co-perpetrator ay pwede na silang issuehan ng warrant. Dahil unang-una, mayroon tayong tinatawag na proseso. So, idadaan po sila sa preliminary investigation, sa preliminary examination, and then dyan na po i-apply yung warrant. Para nga po dito sa magaganap na pre-trial chamber review. At kung mayroon nga pong probable grounds, yan po, sila po ay makukulong. Ngayon, naglabas pa lamang po, 'di ba, na sila ay mga co-perpetrator. Ibig sabihin, ayon sa ICC, meron po tayong tinatawag na jurisprudence. So, meron silang, common plan. Meron silang substantial contribution, 'di ba, dito nga po sa bloody war on drugs ni former President Duterte. Bakit nga ba humantong doon mga minamahal? Kasi noong mayor, itong si former President Duterte, meron siyang grupong binuo, which is yung DDS. Tapos nag-improve nung naging presidente, ano tawag doon? National, basta, yon naging national. Ang DDS, ang Davao Death Squad, nung mayor siya, tapos nung naging presidente, itong si former President Duterte, parang naging national, basta may national yon yung kanyang grupo. Ngayon, nakalagay dito, pakita ko sa inyo mga minamahal Alright, ito. Yan. Bakit nga ba dyan involved si Bato? Basahin natin Bato de la Rosa, Mayoral Period Chief of Davao Police. Naging Chief PNP. Itong si former President Duterte ay itong si Bato de la Rosa noong panahon ni former President Duterte bilang mayor. And then, noong January 2012,
Nung ano naman po, 2016 to April 2018, naging Presidential Chief of the Philippine National Police. Kabuuhan na. 'Di ba? Dati mga minamahal, ano lang siya ng Davao. Ngayon, naging buong Pilipinas. Ito namang si Bongo, ay isa po siyang Special Assistant. Noong 1998 to 2016. Noong 2016 to 2018, Special Assistant of Chief of Presidential Managerial Staff. So, ganun pa din. So, kahit sabihin, mga minamahal ni Senator Bongo na wala siyang kinalaman dyan dahil siya daw po ay assistant lamang, mali po yun. Dahil si Bongo, ganito yan, may taga-utos. Si Digong mag-uutos. Si Bongo naman ang taga-distribute niyan. Di ba? Kumbaga sa bentahan ng mga sabon, si former President Duterte ang manufacturer, tapos meron siyang mga distributor. Diba? Parang ganon. So, ganon po ang nangyari sa kaso ni Senator Bongo. So, pag inutos si Digong na patayin si Kinemi, iuutos niya yan. Diba? Uutos si Digong, kasi si Digong yung yung tawag dito, yung nag-utos Actually, talaga yan mga minamahal, kahit hindi si Digong ang pumatay, as long as siya yung nag-utos, kasi meron tayong tinatawag na nakalimutan ko yung tawag dun Yung kapag ikaw yung nag-uutos, nakalimutan ko yung pinaka-term nun. Basta anyway, si Bongo, sinusunod niya itong utos ni former President Rodrigo Roa Duterte. Siya yung nag-execute ng plano ni Digong. Ngayon, paano natin masasabi na totoo ba siyang involved? Yan po ang revelation ni Oyima Garma. Diba? Na itong si Bongo, mga minamahal, ang nagbibigay din ng pera dito nga po sa mga pumapatay ng tao, dito nga po sa madugong campaign, kumpanya, kontra illegal na droga ni former President Duterte. Now, going back sa ating topic, si Bongo kaya ang sinasabi, mga minamahal, na aalis sa mga Duterte. At ngayon, tingnan ninyo, diba, after a week ng balita na itong si former President Duterte ay mayroon daw pong aalis dito kay former President Duterte na kanyang alalay at natunugan nga daw po itong si Bongo. After weeks lamang, tingnan ninyo mga minamahal, ano yung nangyari? Mayroon ng balita na itong si Bongo ay kasama sa mga huhulihin, sa mga aarestuhin, tungkol nga po dito sa kaso ng International Criminal Courts sa war on drugs. See? Kung i-connect natin, mga minamahal yung mga dots, diba? If we will connect the dots, ganito yung mangyayari. Si Bongo, noong nakarang araw, napapabalita, naaalis daw siya sa mga Duterte. Diba? And then, si Bongo nag-post din. Ito yung post niya, pinabulaanan niya yung balitang yon. Hindi daw totoo. May paganyan-ganyan sila. And then, ngayon, it makes sense. Kasi meron pong balita. Which is, ito nga po yung balita It makes sense kasi meron pong balita na kasama si Bongo sa mga, huhulihin. Kung sakali. Kasi magkakaroon pa yan ng preliminary investigation mga minamahal. Kasi papatunayan pa yan ng ICC kung meron bang reasonable grounds para paniwalaan itong mga sinasabi ng mga testigo, yung mga crimes against humanity or yung mga systemic attack, yan. Kailangan po yung patunayan. And batay naman po sa mga dokumentong lumabas, syempre si Garma wala na dito sa bansang Pilipinas. I think nandoon na din yan sa International Criminal Court. Mukhang kinakanta itong mga taong to. Kasi ganito yung mga DDS sasabihin na naman yan nila. Wala, ano na yan ano yan ng presidente? Paninikil, 'di ba? Ganyan na naman yung sasabihin nila, sinisikil na naman daw sila. Itong pagkahuli nila Bongo, nila former President Duterte, nila Bato, panahon pa yun ng 2016, si Trillanes po yung nag-file niyan. So, bakit isinisisi nyo kay President Bongbong Marcos? 'Di ba? So, anyway, ito yung pinakamagiging question dyan. Mima, may direct participation ba? May common knowledge ba? Yan, command responsibility. Yan yung sinasabi ko.
Si Digong po ang mayroong command responsibility. Oo. Kung saan nga po mga minamahal, siya yung nag-uutos, tapos yung mga nasa ilalim niya, yan yung gumagawa. And actually, yan po yung pagdedebatehan ng International Criminal Court kung sakali. Diba? So ngayon, handa ka na ba, Senator Bongo? Or baka handa ka nang magtago? Wag naman sana. Diba? So harapin mo yung accountability. Harapin mo yung mga ikakaso sa'yo. Hindi yung kung ano-ano yung hinahanas mo. Actually, well, itong si Senator Ronald Bato de la Rosa, mukhang, I think, kung ako yung tatanungin, mukhang natatakot na din yan, mga minamahal. Kasi, sino ba naman ang hindi matatakot? Diba? Wala pang ang warrant of arrest. Itong si Senator Ronald Bato de la Rosa, nagtatago na. How much more pa kaya na pinangalanan na siya ng International Criminal Court na anytime soon, diba, ay lalabas na yung warrant. Ngayon, ito naman kay Senator Bongo, ito lang sa aking amoy, base sa kanya. Mukhang siya talaga, mga minamahal, ang tatalikod sa mga Duterte para nga po magkaroon ng political survival. Pwede niyang ikanta. Itong si former President Duterte, pwede niyang ikanta yung kanyang mga kasamahan. Well, in that case, baka mas lalo pang mapababa yung kaso mo. Diba? Or baka naman, dahil sa participation mo na tumulong para mas mapabilis ang proseso ng ICC, diba? Baka malesen yung ibibigay sa'yo na kulong kung gagawin mo yan. Diba? Or baka tulungan ka pa ng gobyerno kung makikipagtulungan ka. Diba? So, posible mga minamahal na itong si Senator Bongo ang unang tatalikod dyan sa mga Duterte kung sakasakali para ma-survive niya lamang po ang kanyang pangalan, ang kanyang reputation, di ba? Ang kanyang pilido at yung kanyang sarili. I think kaya po yung gawin ni Senator Bongo. Lalong-lalo pat noon, isa din sa mga reason daw di umano kung bakit nahuli talaga itong si former President Duterte dahil sinunod daw po ni Digong ang utos ni Senator Bongo na umuwi daw ng Pilipinas. Kahit ayaw naman daw po ni Digong na umuwi ng Pilipinas dahil alam niyang huhulihin siya, abay, eto, sinunod niya itong si Senator Bongo, and then boom, nahuli nga itong si former President Rodrigo Roa Duterte. So, kung sa tingin nila noon, itong si Digong untouchable, kasi dati, di ba, lumalabas yung mga balita na direct perpetrators, itong si Digong, tinatawanan lang nila. Kasi ang akala nila, si former President Duterte ay untouchable. Nahuli. Diba? I think kinakabahan na din yan. Kahit nga itong si Bato, diba, sabi niya noon na flight is guilt. O, tingnan nyo, kinain niya yung kanyang sinabi. Yung pa flight is guilt pa siyang nalalaman. Kinain niya. Pinost pa nga yan siya ni former Senator Antonio Trillanes. Ang pinost siya, ng mga minamahal. Pinost yan itong si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito. Flight means guilt? Ganun ba yun? Kayo nga, sir. Oo, kasi kung innocent ka, you have to fight for your innocence before anybody, any particular investigating agency. Harapin mo. Hindi mo maiwasan mag-isip ng tao. Bakit ka umalis? Bakit ka lumayas? May kasalanan ka ba? Flight. Diba? Kinain niya na yung mga sinabi niya. Tapos yung sinabi niya din noon na, go ahead, Trillanes, make my day. Wala na. Sa madaling sabi, puro lang salita si Bato. From Bato, turning into a marshmallow. So, ngayon nga po mga minamahal, kung nagawa nga ang isakripisyo ni Bato, diba, nung nagkaroon nga ng rego doon sa Senado, hindi nga nagpakita itong si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ngayon pa kaya, na kung saan pinangalanan na siya ng International Criminal Court. Itong si Bongo, naglalaro na din sa kanyang isipan yan. I think pinag-iisipan niya na yan ngayon, mga minamahal, if ever na gagawin niya ba na sumuko, diba? Gagawin niya ba na kumampe, or kung ano yung daanan na dadaanan niya, diba? Para makasurvive lang. Anyway, yun po. Mukhang malabong mayroong dadalaw dito kay Senator Bongo, diba? Kasi kaaway niya na din yung anak ni Digong, 'di ba? So mukhang malabo mga minamahal na sasama si Digong diyan sa ICC. Itong si Bongo diyan sa ICC. I think ang gagawin niya, ikakanta niya na lang itong sila former President Duterte. Posibleng
siya nga ang tinutukoy. 'Di ba? Kasi alam niyang mayroon ng lalabas. Natunugan niya na to eh. 'Di ba? So, kayo mga minamahal, ano yung masasabi niyo dito? Anyway, yeah, it's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.